Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay iisa-isahin natin ang mga nagkapisakang laban sa katatapos lang na round number 12 ng ongoing FIDE candidates. 14 rounds po ito lahat. 2 rounds na lang matatapos na at kung sino ba ang lalaban kay World Champion Ding Liren malalaman na natin. Unahin natin sa bakbakan nila Nakamura at Ferrugia at sa end part update ko kayo sa standing after round number 12. Ang ginawa ni Naka, nag-E4, E6 si Ferrugia. French defense. Paborito ni Ferrugia yan eh. D5, kinapture. Gusto ni Naka, open. Exchange ang pinasok niya, no? C5, Bishop E7, Queen A4 check. Another interesting line. Bishop D7, Queen C2. Tipong gumastos dito ng isang tempo si Naka, pero itong Bishop D7 kasi parang abala yan sa development ng black eh, pampasikip. Castle, Bishop E3, Knight C6 at nagbitaw dito ng novelty, new move si Ferrugia dahil sa old line, ang tira dito ay Knight G5, pine-pressure ang Bishop sa E3. Tingnan natin itong new move. Nag-Knight C3, B6, basag na, Bishop E2, hindi pinansin. Knight B4, atake sa Queen, Queen D2, Bishop F5, at nag-Rook C1 kasi magda-Knight C2 check eh. Nag-Knight G4, aba, tingnan nyo yung mga yokababs ni Ferrugia, oh, nagsusumugod. Nag-Bishop F4, kinapture ang C5 capture, at nag-Bishop takes. Lumalabas, sacrifice po ng ginawa dito ni Naka, nag-castle, para may depensa naman ang F2. May sacrifice po na naganap, pero tingnan natin kung paano i-compensate ito ni Naka. Rook E8, A3 paalis, D4, counter attack, Knight B5, ang gulo. Bitin ang Knight, bitin ang Bishop, bitin ang C7, magols. Nag-D3 sumabay, Rook takes C5. Ayun, namali po ng decision dito si Naka. Dami kasing bitin-bitin, ano? Pero kung computer po patitirahin natin, ang gusto niya ay Bishop D1. Tapos sa continuation, mag-Rook E2, ay kagulo naman ng bakbakang ito kung ganitong nangyari, ano? Kakapture, Bishop D3, Queen D2, Bishop takes Rook, Knight takes C7, nako, ang daming bitin-bitin, 10 bits. Queen takes D2, tingnan nyo, Bishop takes D2, magda Knight D3, etc. etc. Pero lamang pa rin naman ang puti dito. Napakagulo lang na parang ang hirap makita ng human eye. Human nerve, ang hirap timplahin. So dito tayo sa ginawa ni Naka, mabilis na pag-capture, D takes E2, nag-Rook E1. Knight D3 na double po. Rook takes Bishop, Knight takes E1, ayun. Namali dito si Ferrugia. Dapat daw ay Queen D7 muna. Biglang pepreno, no? Atakihin muna Tore. Tapos mag-Rook G5, Rook AD8. Yun ang malupit. Parang biglang kumunat lang. Eh pag marami ng mga bitin-bitin na ganito, mga kamatyas, syempre gustong-gusto mo nang bumawi, kumain-kain eh, no? Yun ang human eye eh. Pero dito, Knight takes E1, Knight takes E1, Queen takes D2, Bishop takes D2, Rook AD8, Bishop C3. Na napakatibay ng Knight sa E1, hindi basta-basta matitinag kasi Bishop yan eh. May Bishop eh. Rook D1, F3, paalis na sa Knight, Knight E3 pumasok, and Knight takes C7. Grabe, galing dito ni Naka counter-counter. Oh. Nakatreat din yung Tore sa E8. Rook E7, Rook C5 depensa, F6 para may pasingaw sa back rank, Bishop B4, ano threat para pressure lang sa Tore, nag-King F7, H4, ayan, extra pasingaw, nag-H5 para hindi masyadong makain ng space sa king side, King F2, Rook B1, threat sa Pawn B2. Ayun dito mga kamatyas. Sige po, pakiguess nyo po yung napakagandang ginawa ni Naka. Engine move ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po. Simple lang naman. Knight D5. Ayun, para ma-exchange. Knight D1 check. Umiwas dito si Ferrugia. King G3. Rook E5. Pin. Knight D3. Hindi pa rin pwede mag E1. Nag-Rook E8. Bishop E1. Yun lang.
Blunderacious mga kamatsas, double question mark ang binigay na grado ng computer engine. Dapat daw ay Rook C7 check. Pag nag King G8, Knight 5 F4. Ayun, to threat the H5 pawn. Ayun, nga no, malinis. Knight takes B2, tapos Knight E1 para hindi makapromote, barhan. Rook E5 didepensahan and Rook takes A7. Yan ang malinis na talagang on track pa, decisive advantage for white. O, syempre, di natin matimpla yung sa side ni Naka. Baka may pressure na rin nararamdaman eh. Nag-bishop E1, knight takes B2, nag-rook B5. Ayan, pin para di makapalag. Rook D1, good move. Umiwas sa pin, may threat pa. Knight takes or rook takes knight, then rook takes knight. Pero teka muna mga kamatyas, baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi knight ang pinang-capture? Meron kasing rook takes bishop. Delikado yan. Pag umalis ang tore, then E1 queen. Kaya tore talaga ang pang-capture. Rook takes knight, rook B7 check, king F8, knight F4. Threat, pressure, threat. May knight G6 check, mga ganon. Nag-rook takes A3, bishop B4 check, iwas lang capture, may E1 queen. So, hindi pwede, no? Nag-king F2 muna. Nag-A5, niligtas yung pawn na yun para may isa pang panggulong pass pawn. At nag-rook A7. Rook A4, threat ang knight. Nag-G3, depensa muna. G5, ayun. Pagtira po ng G5, kitang-kita sa evaluation bar, pagkataas-taas ng ibinigay na pabor dito kay Naka. Dapat daw tira ay Rook A1. Ayan, panatilihing huwag masyadong bukang-buka ang shield ng Black King. Pero yung shield ng Black King, yun ang pinang-atake talaga, pinang-sugod, oh. H takes G5, capture, knight takes H5, nag-rook E5. Okay? Depensa muna. Mangyari kasi 2 minor pieces mga kamatya sa isang tore. Kaya lamang talaga dito. Kaya habol dito ni Ferrugia, makakuha siya ng posisyon na talaga makukomplicate niya. Otherwise, kung wala, delikado siya. G4. So, another good move para may maneuvering square ang knight. King E8, knight G7, checking F8, knight F5. Ayan, nilipat na yung knight sa mas malakas na square. Rook A2, rook A8 check, king F7, knight D6 check, king E6, knight C4. Ayan, habol-habol. Rook B5. Ayun, bumigay yung pawn. Bumigay. Rook takes, knight takes. So, another target dito, yung pawn naman si Ito ang kailangan pabigayin. King D5 at dito mga kamatsas, pagtira ng king E3, awarding time. Nag-resign po si Ferrugia. Bakit? Yung king hindi makatulong, hindi makakalapit basta-basta. At kung check naman, kakapturin lang ito. Pag nawala ang pawn E2, next target ay yung pawn G5. Iikutan yan sa anumang paraan, pababagsakin yung G5, then 2 connected pass pawns ang matitira sa puti. Ayan, at maaring matanong nyo, coach, paano kung mag-king E6 lang? Ano ba talaga mangyayari? Magda-knight C6. Paano po kaya kung mag-rook B2, magda-knight D4 check, king D5, then knight takes E2. Bagsak. Okay? Malupait ang ginawa dito ni Nakamuring. Bakit po talagang napaka-importante ng laban na yan? Tingnan nyo ang standing. Medyo gumulo na ngayon. Gukesh, Hikaru Nakamura, Nepo, 7.5 points. Fabiano Caruana, 7 points. Pragnananda, 6. Vidit, 5 points. Alireza Ferrugia, 4.5 points. Abasov, 3 points. Dito po kasi ang alam ko, pag tied ang score, lalo na sa top, paglalabanin pa. Hindi pwedeng tiebreakan lang dito, paglalabanin pa pag may ganyang mga tied para malaman nila kung sino talaga ang haharap kay Ding Liren na karapat-dapat. Malaki po kasi ang budget sa World Championship. $1 million mga kamatyas. Kaya bearing lahat ito. Gustong-gusto nilang makaharap si Ding Liren. Hindi lamang po sa pride, no? Maging sa prize talagang napakalaki talaga. 60-40 kung di ako nagkakamali pagkahatian sa World Championship. Kaya nakakapanghinayang yung binitawan ni Magnus eh. Hindi na niya yata kailangan ng pera eh. Sobrang daming pera ni Magnus, ano? Kaya binibigay niya lang yung World Championship. Sa inyo na yan. Sayang, ano? Okay mga kamatyas, yan po ang update natin. At susunod natin yung iba pang mga naging decisive games para makapulutan natin ng aral. At kita-kita po tayo sa nalalapit na April 2012 edition ng Kamatyas
nagaganapin po sa SM South Mall. Ayan, kung di man po kayo pinalad na nakapasok sa 150 slots sa open and 50 slots sa kiddies, punta lang po kayo mga kamatyas para makapanood kayo kung may time kayo at magkita-kita tayo doon ha. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.